Pero, attorney, kailan ba gagawin tong hearing na to? Oo nga po, attorney. Tsaka, ano po ba talaga mangyayari habang dinidinig yung kaso? Hindi po ba talaga pwede na pansamantalang makalaya si Bestie? Parricide ang sinampang kaso sa Nina kay Lilet. Sa batas natin, non-bailable ang kasong yun. Ibig sabihin, hindi matter of right ang pagpiyansa. Mananatili siyang nakadetain habang ongoing yung trial. Ate, parang yung sa'yo nung araw. Di ba ganun din? Kawawa naman ang anak ko. Para na rin siyang pinaparusahan dahil nakakulong siya. Sana hindi magtagal. Parang sa akin noon, Mula nung hinawakan ni Lilet yung kaso ko. Huwag ko kayong mag-alala, Aling Ses. Mag-a-apply ho tayo ng petition for bail. Magkakaroon ho ng bail hearing at doon pagpapasahan kung papayagang makalaya pansamantala si Lilet. maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa amin, Kurt, ha? You're welcome po. Gusto ko lang hong i-manage yung expectations nyo. Hindi ho magiging madali ang labang to. Matindi ho ang kalaban natin. Parang sinasabi mo ba na mahina yung kaso natin? Hindi naman ho sa ganun. I'm just laying out the facts. Isa ho sa pinakamagaling na criminal lawyers ng bansa, si Attorney Renan Alan. At bukod doon, tinutulungan siya ng pisto. Pero hindi ako susuko. I will do my best para tulungan si Lilet na ipagtanggol ang sarili niya sa korte. Ako rin, attorney. Hindi rin ako papayag na matalo si Lilet. Gagawin ko rin ang lahat para makalaya siya. At alam ko yung taong dapat kong lapitan. Aling Ses, ano pong binabalak niyo? Bakit ho kayo nandito? Ano hong kailangan niyo? Bakit, Lilet? Bawal na ba akong bumisita ngayon sa dati naming katulong na sobrang taas mangarap ang bagsak pala sa kulungan din? Kung nagpunta lang ho kayo dito para insultuhin ako, umalis na lang ho kayo. Actually, Lilet, I really wanted to see you. Nagpunta ako dito to see with my own eyes kung paano nagdudusa at naghihirap dito sa kulungan ang taong sumira sa pamilya ko. Bakit ho ba laging ibang tao yung nakikita niyo? Hindi niyo ba naisip na baka kayo din yung may pagkukulang? Baka nasa inyo yung mali? Alam mo, huwag mo isisi sa akin yung kasalanan mo. Kung hindi ka dumating sa buhay namin, malamang maganda pa rin pagsasama namin ngayon ni Ramir. Siguro magkasama pa rin kami tatlo ngayon ni Trixie. It's all your fault. Kaya tama lang na mabulok ka dito dahil sa pagwasak mo sa pamilya ko. Ma'am, pwede ho bang ibalik niyo na ako sa selda ko? Tsaka sa susunod na siya ho yung bisita, huwag niyo na akong tawagin. Ma'am, tara na nga. Sandali! Kahit nung nakakulong ako, huwag na kayong umasa na babalikan kayo ng tatay ko. Dahil hindi naman ako yung rason kung bakit niya kayo iniwalayan eh. Iniwan niya kayo dahil hindi niya na kayang sigmurahin yung sama ng ugali niyo. Bawiin mo yung sinabi mo! Ses, napadaan ka. Wala si Lorena dito eh. She left earlier. May lalakarin daw siya. Pasensya na po kay Atty. Constantino, pero kayo po talagang sadya ko. What can I do for you?
makikiusap po sana ako sa inyo na imbes na si Attorney Irang panigan nyo, si Lilet po ang tulungan nyo. Kilala nyo po ang anak ko. Alam ko po na naniniwala kayo na hindi niya magagawang binibintang sa kanya. I'm sorry, Ces. Pero hindi madali yung gusto mong mangyari. I'm the principal managing partner of Keystone. And it is my responsibility na tulungan si Era to pursue the case against Lilet. Ayoko po sanang sumbatan kayo. Pero, ipapaalala ko lang po sa inyo na si Lilet ang tumulong kay Ino para ma-acquit siya. At ngayon po na si Lilet ang nasasakdal at nangangailangan ng tulong nyo, huwag niyo naman po sanang talikuran ng anak ko. Hindi po kriminal si Lilet. Bukod po kay Attorney Meredith, biktima din po ang anak ko. Ces, Attorney Constantino, nagmamakaawa po ako sa inyo. Kayo na lang po ang malalapitan ko. Tulungan niyo po ang anak ko. what do you expect me to do? Kausapin niyo po si Attorney Ira. Kumbinsihin niyo po siya na wag na ituloy ang demanda laban kay Lilet. Ang lakas ng loob mo na insultuhin ako! Palamunin ka lang naman namin dati! Di naman ho ako nakakalimot sa pinanggalingan ko eh. At kung meron man ho akong utang na loob sa inyo, matagal na ho namin nabayaran yung nagtinang ko dahil pinagsilbihan naman namin kayo ng mahabang panahon. Nagmamalaki ka ba? Imbes na mag-sorry ka sa pagwasak mo sa pamilya ko! Ma'am, alam niyo Ma'am Patricia, kung naging mabuti lang ho kayo, hindi naman kayo iwanan ni tatay eh. Kaya lang wala na kayong ibang ginawa kundi mang-away, maghiganti, at mang-ape. Kaya wag na kayong magtaka kung di niya kayo babalikan. Dahil wala talagang magkakagusto sa inyo dahil sa ugali niyo yan. Ma'am, tama na ho. Bitawan niyo nga ako! Ma'am, bitawan niyo ako! Tumigil, mapipita kaming arrestin kayo. Wala na akong pakialam ngayon. Maski magaling pa sa akin si Ramir. Kaya tutodo ko na lang yung pang-aapi ko sa'yo. Total ayaw na niya sa akin. Ano ba? I'm nothing to lose anymore. Bitiwan mo nga ako. Bitiwan mo ako. Hindi pa katapos sa lilit na yan. Ano ba? Nangyari dito? Patricia, nasa kulungan na nga si Lilet. Hindi pa rin tinitigilan? Isa ka pa. Kaya naging sudil at mayabang ang punggok na yan dahil lagi mo nalang kinakabihan. Hindi ka na ba nahiya, Lorena? Lagi ka nagpa-project sa TV, nakakampi ka ng mga inaapi. Pero anong ginawa mo? Nagbalaki ka ng isang anak na rapist at nagalaga ka pa ng isang killer! Yung bibig mo, puro basura talaga ang lumalabas, no? Kaya ang dapat yan sa bunganga na yan, sinusungal mo! Tawan mo ako! Tawan mo! Tawan mo!